Hindi inakala ng lalaki, nasa mundong walang mahika, ay tunay niyang malilikha ang mahika. Maging ang apoy na kayang sumunog ng lahat, o kidlat na kayang pamunit ng anuman, ay lubusan niyang napag-isa sa kanyang mga palad. At upang magawa ito ng bida, ay dumaan siya sa napakaraming pagsubok. Bagamat may mga kakaibang lahi tulad ng mga engkanto sa mundong ito, tila wala namang konsepto ng mahika. Hanggang sa isang araw, nang siya'y naglalambing sa kanyang ate, ay kanyang naramdaman sa kanyang katawan ang unang pagkakataon ng mahika. Labis ang kanyang tuwa sa sandaling iyon. Naunawaan niyang ang dahilan kung bakit walang mahika sa mundo, ay dahil walang nakakatuklas nito. At siya ang magiging unang tao sa landas na ito, ang magiging ama ng lahat ng salamangkero sa mundo. At ang pagkakataon ng bida na matuklasan ng mahika, ay nagsimula sa kanyang ate na labis ang pagmamahal sa kanya. Noong ipinanganak ang bida, ay ipinakita na ng ate ang walang pagkukunwang pagmamahal. At ang damdaming ito'y hindi nabawasan sa paglipas ng panahon. Bagkus ay lalo pang lumalim habang sila'y tumatanda. Dahil sinabi ng kanilang ama, na may mga nakakatakot na halimaw sa mundo na umaatake sa tao. Araw-araw ay nagsasanay ng eskrima ang ate, upang balang araw ay maprotektahan niya ang kanyang kapatid. Naniniwala siyang ito ang kanyang layunin sa buhay bilang ate. Ngunit tuwing naaalala niya ang ekspresyon ng kanyang kapatid, nang malaman nitong walang mahika sa mundo, masakit man sa puso ng ate, ay wala siyang magawa, kahit na hindi niya alam kung ano ang mahika. Alam niyang hindi siya matalino. Ang pagsasanay ng eskrima ang tanging magagawa niya para sa kapatid. Ngunit ngayon, himala ang nangyari. Habang nagsasanay ang ate kasama ang kaibigang si Rose, ay nakakita siya ng gintong liwanag sa lawa. Kaya kinabukasan, agad niyang dinala ang kapatid sa ilog. At nang dumilim na ang langit, sa harap ng dalawa ay mga kumpol-kumpol na gininto ang ilaw na lumulutang sa hangin. Ang pagkakatuklas na ito ay talagang nagpaintad sa puso ng binata. Ayon sa kanyang ate, tuwing paglubog ng araw ay lumilitaw ang mga ilaw na ito. Ngunit kakaiba, tila hindi ito nakikita ng kanilang mga magulang. Tanging ilang mga bata lamang ang nakakakita. At iba-iba ang itsura nito sa paningin ng bawat isa. Sa mata ng ate, parang kumikislap-kislap ang mga ito. Samantalang may mga batang nakakakita ng buong bilog na ilaw. Kahit hindi may paliwanag ang siyensya nito, ang mahiwagang penomenong ito ay tila may kaugnayan sa mahika na binabanggit ng binata. Nang makita ang buong pusong pagmamalasakit ng ate, halos mamatay sa tuwa ang binata. Ngunit hindi niya alam na basta't masaya ang kapatid niya, handang gawin ng ate ang lahat. Kinabukasan, sa gulat ng kanilang mga magulang, mabilis na kinain ng dalawa ang almusal, at nagtungo agad sa lawa para mag-eksperimento. Una nilang tiningnan ang pinagmulan ng mga ilaw sa lawa. Nag-decide silang punuin ang 3 timba ng tubig mula sa lawa, at lagyan ng bato, halaman, at isda ng hiwalay. Madali lang ang unang 2 bagay. Ngunit ang pangingisda ay mahirap na gawain. Kahit anong pilit ng dalawa, walang nahuli. Pero hindi sila nagmadali. Inoportunidad din ito para pasalamatan ng binata ang ate, sa pagsama sa kanya sa kahibangan nilang ito. Namula